Magandang araw mga kabetlog tech. TV naman ang gagawin natin ngayon. Ang sira nga daw pala ng TV na ito walang picture pero may sound. Alamin na lang natin kung ano nga ba talaga ang sira niya. Kung backlight o supply sa backlight o yung inverter niya. Philips brand po siya na 43 inches LED TV. Po yung power supply niya papunta ng backlight, papunta dun sa ilalim. Power supply section po ito. Check voltage po tayo. Ayan, magkahiwalay ang supply nito. Dalawang red, dalawang puti. Bali pinaka-ground nito yung puti. Tapos ang positive nito yung pula, yung dalawang wire na yan. Testerin natin kung anong lumalabas na voltahe sa kanya. Sa kabilang side naman muna tayo. Ayan, kabilang side. Abnormal ang supply 400 plus. Hindi po tama ito. Sa kabilang side naman tayo mag-check voltage. Tingnan natin kung anong voltahe ang lumabas sa kanya. Ayan, 0.98. Abnormal, walang supply sa kabila. Ito po ang gagamitin nating power supply para umilaw na po yung backlight niya. Muntik nagkabuhol-buhol na, kakaunti pa lang ang wire, parang spaghetti na. Yan, saksak na po natin. Tingnan natin, check voltage ulit tayo sa supply na ikinabit natin para sa backlight. Tingnan natin. Yan, umilaw na tapos mamamatay siya yung indicator ng LED ng ilaw. Ito, saksak naman natin yung supply para sa backlight, kinabit natin. Yan, nabuhay na siya. Check voltage uli muna tayo dun sa inverter na kinabit natin. Kung tama ang voltahe, dapat mga nasa 60 volts. Ayan, 58. Tama lang ito. Ayan guys, gumana na yung kinabit natin na inverter supply para sa backlight. I-fix na natin siya. Ito nga pala yung relay switch na 12 volts. Yan po natin padadaanin yung supply para siya magko-control sa 220 volts. Dito naman natin ilalagay yung inverter power supply sa rubber na to. Diyan natin ipapatong para hindi magkaroon ng ground. Yan, naka-fix na yung inverter power supply. Naka-fix na siya, hindi na matatanggal. Ngayon, ito po yung power supply.
Diyan. Diyan po pumasok dito sa taas na to, yung puting wire na yan, diyan pumasok yung 220 volts. Yan dito. Diyan po tayo nagkabit. Yan, sa 220 po yan, yung papasok ng ano, yan, itong black at saka red. Yan, yan po yung supply na galing sa outlet. Yan, papasok diyan. Dan dito sa isa na to, yan, papasok ng relay switch. Tapos tatalon punta doon sa board ng inverter. Ayan po, papasok. Kasi magkocontrol itong relay switch na ito. Tapos itong 12 volts, itong supply niya para ito magkocontrol na mabubuhay. Dito po natin ikinabit sa T-con. Kaya po tayo dito nagkabit ng supply para sa relay kasi po itong T-con na to meron po siyang 12 volts na supply. Itong pula na ito, dyan po yan yung may supply na ano, yan yung parting resistor na yan, nakadapa na yan, dyan natin ikinabit kasi siya yung may supply na 12 volts. Ngayon, kaya dyan nakatap yan para pagka nakasaksak kagad sa outlet, hindi siya mabubuhay. Automatic, kung gamitan na natin ng remote, i-on na natin siya, magkakaroon po ng supply yung T-con. Kaya doon na rin sasabay din ng mabubuhay na yung backlight. Kaya dyan po natin pinadaan. Tapos naglagay na lang tayo ng 1/4 watts na resistor. Yan po. Yung isang linya na 12 volts, kumabit tayo sa body ground dito sa may tornilyo na to. Takpan na natin para ma-testing. Final testing na po tayo. Ayan, saksak na natin. Ayan, nabuhay na siya. Maraming salamat po guys sa pagtangkilik ng ating YouTube channel. Sana meron po kayong natutunan kahit konti. Okay, like and share na lang po. Maraming salamat po mga ka-Betlog Tech.